of the midst of her, being clean, that bear the vessels of the Lord. For ye shall not go out with haste, nor go by flight. For the Lord will go before you, and the God of Israel will be your rearward. Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled, and be very high. As many were astonished at thee, his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men. Sabay-sabay. So shall he sprinkle many nations, the king shall shut their mouths at him, for that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon. We pray na kayo pumapala, kayo pong maggabay sa inyong lingkod, mga bawat isa, Panginoon, mga anak. Gabay niyo po kami, Lord. Napaka-importante na makamalaman na chapter, Panginoon. I pray makita namin ang Panginoong Jesus dito, Lord, even mga lingkod niya, lingkod ninyo, bawat isa sa amin, Panginoon, yung mga tao rin na mga ligtas at hindi pa ligtas, ang dapat maligtas. I pray, kayo magturo sa amin, Panginoon, ngayon, sa maikling oras, meron kami, kayo pong mag-gabay again, kayo magpala na aking pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Nakapo na po. Galit. May tinitingnan ako kanina. Ayan. Okay, good evening po sa lahat. Good evening po. Okay, sana excited kayo. Okay, wala mo tulog ha. Labanan nyo. Kayo hindi lang kayo ang ano. So, as usual, balikan po natin yung mga last four, no? Last four. So, last time, sa Isaiah 48 po, no peace to the wicked and unrighteous, warning to the obstinate. So, yun po yun. So, wala kang kapayapaan pag ikaw ay wicked. Unrighteous. Walang kapayapaan. Basta mayroong mga kala mo lang yun, masaya sila. Ganyan po yan. Nagpapanggap. Lagi natin nabanggit yun, yung mga bakla. Di ba kala mo, ang saya nila? Yun pa lang, mga miserable na eh. Pero yung kailangan mong pikiin yung sarili mong kasiyahan, malala yun. Amen? Ganun din sa mga Kristiyano pag nag-backslide. Naloloko ba? Kung may mag-define kung anong magandang buhay, ang Diyos yun. At malinaw sa Bible, ina-outline niya sa atin. Hindi ka magiging masaya pag ikaw hindi naglilingkod sa Diyos. Wala ka sento ng kalooban ng Diyos. So, kaya nga saya ko, pero kinakabahan ako dun eh. Pero, actually, dahil ko pa hindi nasabi, pero okay na rin ha. Patagal nga ako eh. 2 oras halos eh. Pero saya ko kasi, yun nga, kasi iba, nakita ko rin yung mga dating malilit na bata doon, lalaki na. Of course, si Pastor, kahit na paano, nakahabol siya ng bandang, siguro 30 minutes pa. So, 30 minutes. Nahihirapan din eh. Pero, tama, tumayo pa pala siya ng after. Medyo nag-ano pa nga eh. Panoorin nyo na lang, so hindi nyo pala mapanood. So, masaya ako. Sana kayo din. Masaya yung buhay na nga naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi ko ma-imagine nga yung sarili ko ngayon kung wala ako dito. Malungkot ko siguro. Anyway, yan. So, ngayon, yun nga, gusto ko rin banggitin. Yung sa palagay nyo, nawawala sa kalooban ng Diyos, tulungan din natin, panalangin din. Kung matutulungan. Amen? Halos lahat naman tayo siguro, dumaan sa ganun. Wala, meron bang hindi? Mga bago, hindi pa siguro. Pero darating tayo dyan. So anyway, walang kapayapaan sa wicked and righteous. And then after nun, graven upon the palms of my hands. So maganda yun, no? Isaiah 49. Sino yung nasa, parang lagi naaalala ng Panginoon? Yung mga lingkod niya, okay? And then, second to the last, 50, Isaiah 50, the tongue of the learned, when the Lord Himself guides. So, ganda rin, no? So, sana ganun tayo. Tayo ginagabay ng Diyos. At makikita yan sa pagkasalita mo. Okay? So, huwag naman yung pa-impress, ha? Yung pa-genius, kunwari. Actually, ang mga matalino nga talaga, bihirang magsalita. Yan, totoo. Nire-reserve niya yan sa tamang pagkakataon. Yan. Yan, talagang sobrang galing mo, i-share mo.
Paano ba yan? Madala, yan, sa soul winning. Hindi ikaw kailangan yung maganyan. Kakalaman. And then, last week, sino magaling, nakakaalala? Walang medyo generic yung last week, ye that follow after righteousness, pero ang doon, of course, yung emphasis natin doon is medyo kaduksong nga nito yan eh. So yung 51, medyo papunta na sa positive. So ililigtas sila ng Diyos as a nation. So pero may indication doon na parang hindi lahat, syempre, di ba? Iba matigas sa ulo eh. So kaya yung mga righteous lang, tsaka yung mga sumusunod sa katuwiran ng Diyos. Yun. So ngayon naman, ito yung sasabi ko sa inyo, lalo na sa 53, no? Pero sa 52, may ito yung madalas na nababanggit about Jesus. Ito sa bandang 13, no? Onwards. Sabihin ko lang yung outline nito, nagkaroon pa ako ng mga points kasi ang ganda eh. So para lang, no? So meron tayong parang 5 dito, subcategory. Yung una dyan, encouragement for the oppressed. Okay? Sabihin, nasakop nga po yung Israel o yung Judah, hindi pa, pero as a whole, para silang oppressed eh. Mamaya, mabanggitin din yun. So, pero ina-encourage sila ng Panginoon at may pangakong good news of salvation. Okay, and then, makikita natin na hindi lang yun. May lugar, of course, yung actually, yung pinakahuli dyan, si Jesus nga yun, yung tagapagligtas. Pero yung pangalawa, ito naman yung mga mensahero ng Diyos, no? So, pwedeng si Jesus yun, pwede din ibang tao na ginagamit niya. Okay, very famous verse din yun sa 7, mamaya. And then, saving power of the Lord. So, medyo in-emphasize yung kapangyarihan ng Diyos para magligtas. And then, yung dapat natin gawin pagligtas na tayo, anong gagawin na natin? Yan, so number 4. Okay? So, title natin ngayon, Publish Peace and Salvation, God Reigns. Okay, alam nyo Reign? Anong siya yung Reign? Yan, kala ko si Reign. So, hari, ibig sabihin, hari. Naghahari. So, alam nyo yung history nyo, di ba? Sino nang dito? Anong grade ka na? 6 ka pa lang? Ikaw, Trisha. Ano yung world history na nyo? Grade 8, oh, yan. Second year kami nun eh. Asia, and then world, third year na kami. Yun talaga, inaantok ako talaga. Pero, naalala ko rin yung mga talakay namin. Maganda nga yung history din eh. So, kung tama. Pero ba't ko napanggit yun? Kasi yung mga hari, magaling ngayon, after ilang years, diba? Lalo pag inaaral nyo lang, mamaya iba yung hari, mamaya iba. Parang di mo na-appreciate kasi pero ang tagal nun actually. So, yung kahit mga presidente, sa US, 4 na taon lang dito, 6. Ang tagal, di ba? So, hindi naman hari yan, pero parang ganun din yan eh. Wala lang yung mga dynasty. So, kahit gaano ba katagal yun, nawawala, natatalo, iba-iba na ideology yan. Depende kung gaano kagaling at mahusay yung hari. Pandang huli, yun ang mangyayari sa kanilang sinasakupan. Pero paano pag ang Diyos ang naging hari? So, especially, sinasabi sa kanila ito kasi, again ulitin ko lang para sa mga nakikinig online. Yung, tawag dito, yung context nito kay Isaiah, yun nga, nasakop na po yung Northern Kingdom, Israel, and then pinagbabantaan yung Southern, Judah. Okay? So, kaya, pero pag ang Diyos ang naghahari, kanina lang tinitingnan ko yung history ni Manalo. Hindi ko lang bakit. Kasi nga, naalala ko lang kasi puro yun yung feed ko talaga. Mga katangahan yung tinuturo niya. Pero dahil nakikinig at ganun. Kaya minsan, isang beses eh. Kasi tapos na tayo kay Manalo, di ba? Pero, nakakatawang nakakaano eh. Anyway, ayun. So, yun. Nabasa ko lang kasi history niya. Panahon pala siya ng nabutan niya yung Hapon. But anyway, so kaya anong sa Ukraine ngayon, balitaan niya ba yung Ukraine nangyari lalo nung mga unang panahon?
Ano year yun? 2022 ba yun? 23, 24. Ba? 22 ata, no? So, di ba, ang dami, isa sa mga apektado, siyempre, mga bata, babae, nagtakbuhan sila, di ba? So, ang hirap ng ganung buhay. Wala halos tayong magiging buhay nun. Tatago lang kayo, iba. Punta ka sa ibang bansa, kung tatanggapin ka. So, ganito yung, ano kasi nila, yung kalagayan nila. Hindi natin alam, yung iba, nagpunta sa Juda, yung Israel. So, andun yung, ano, pero, kaya, ang, ano natin ngayon, publish peace, salvation, and salvation, God reigns. Pag ang Diyos ang naghahari, sino yung kasama niya maghahari? Yung people niya. Obviously, yung mga kalaban niya, patay kayo. Ganun yun. Ayan, so umpisa natin. Okay pa ba? Ano tulog dyan? Wala pa. Awake! Awake! So, naalala niyo last week, may ganun din, di ba? Sino ina-awake last week? 51, Isaiah 51. Jerusalem? Hindi. Sino? Sino? Ayan, ang Diyos, di ba? So, again, hindi natulog ang Diyos. Naalala niyo yun? No? Pero sabihin lang, parang humingi siya ng tulong. Parang para sa kanya, ang Diyos natutulog. Pero hindi natutulog ang Diyos. Pero ngayon naman, hanggang huli po, ina-address to sa Israel na naman. No? So parang gumising ka. Kasi, imagine nyo kung nasakop ka na, may pag-asa ka pa ba doon, nasa lupa ka na lang. Hindi mo alam, kailan ka mamatay, parang hinihintay mo na lang. So, imagine nyo yung ganong kalagayan. Kakain ka o hindi mo alam. Kumain ka once a day, once a 3 days. So, malabo na yung pag-asa minsan pag ganun eh. Pero, kaya sinasabi dito, kaya title natin na Publish Peace and Salvation, God Reigns. So, imagine mo, hinang-hina ka na tapos sinasabi pa sa'yo, bangon! Parang ganun yung ano niyan, awake, awake. Put on thy strength. Lumabang ka. Sino dito ang nausubok? Wala. Nila sabihin, pero wala tayo may nagdadaan. Men, sino nga bad? Nakinabahan kami. Ay ko, ano ba yan? Si Kuya Jom, may hinashare din. Lahat naman tayo, lalo mga magulang. Kaya mga bata, huwag kayong magsasabi ng hirap na hirap ako ha. Wala pa yan. Ga-aral pa lang kayo eh. Libre pa pag-aaral. Saka, men, nahirapan ka na ba? Hindi nga, eh, no? Bali, wala. Ako, naasal ako nung nag-aaral ako, hindi ko nahihirapan. Hindi, pero, may negative yun kasi nga, yung mga kasama ko nahihirapan. Nasa mano silang school. Pero, kahit sa Bible school doon, hindi ako nahihirapan. Nakakainis. Pero may time din na nahirapan ako yung gumagawa na kami ng ganito. Outline. Palibasa late din ako eh. Kasi pasok pa ako. Umabol lang ako. May outline. Paano ginawa yun? Hindi ko alam. Anyway. Sino pa? May problema sa buhay. Sabi dito, lalo yung matindi. So, ini-encourage tayo. Kaya point number 1, encouragement to the oppressed. O Zion, put on thy beautiful garments. Pastor, wala. Pastor tuloy. Wala na nga pag nagera ka tapos saan ka kukuha ng magandang damit? Baka wala ka ng damit kundi yan. So, ini-encourage sila. Sakaling may makakita pa sila. By the way, magandang point to sa kahit tayo. Kung gusto nyo daw maging maayos sa damit pa lang, ayusin nyo na. Totoo yun. Ay, naalala ko si Bad, yung nagpapaawit dito, dapat nakabarong. Kahit pa paano. Bigyan ng barong yan. Alam nyo ba yun? Kaya lang niya sabi sa inyo, sa suot pa lang, ibig sabihin, importante sa iyo kung nasaan ka. Ganun yan, kaya dati ang uso sa mga, ngayon, di na masyado eh. Sa amin, di masyado uso yan eh. Pero sa mga
Talagang nakaano yan, nakaayos lagi. Okay? So yun, ina-encourage ko na rin kayo na huwag kayo tatamarin, laban nyo, pagandahin nyo yung suot nyo, lalo sa church. Amen? Kahit sa school, parang hindi kayo ginagana, baho na suot nyo, di parang nakakaya, di ba? Kung wala talaga, di natsaga naman yan eh. Yung mga damit nga ngayon, napakamura na kumpara dati. Ano pa? O Jerusalem, the holy city. So nakita niyo yung pinapop up sila kasi totoo naman eh. Kasi pag nagera ka na, wala na yung holy city na yan eh. Pero binabalik sa kanila yung alaala. For henceforth, okay, from now on, ibig sabihin. So pinapangako na sa kanila yung kaligtasan actually dito. So there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. So yun po yung tawag nila sa mga Gentiles. So, hindi na sila sasakupin, parang ganun. So, pero alam natin, nangyari pa rin to eh. Kaya nga mamaya, papunta tayo sa future fulfillment nito. Though meron nga yung, anong kabaligtaran ng yung maliit na context. Kasi mangyayari nga naman talaga to after ng Babylon, sasakupin sila, pero babalik sila. Kung alam nyo na yung kwento. So, pinapangakuan sila niyan, okay? So, paano natin i-relate sa atin to? Kung hirap na kayo sa buhay, kung ligtas ka, madi-discourage ka ba? Basta ang hirap ng buhay. Sino nahihirapan ng buhay dito? Kung ligtas ka, dapat yun, maaalala mo pa lang yun. Sabi kasi, ang bilis lang ng buhay natin. Kaya nga naalala ko, yung pagbisita ko nga doon, ang bilis yung mga bata, lalaki na, si Buboy. Alam mo si Buboy, bully dati. At least andun pa. Kala ko nga. Nakakatawa, pinaglaban ng lola, ha? O yan, kabatch mo, di ba? Buboy. Hindi ba bully yun? Makulit lang. Huwag sasabihin, ang bilis ng buhay. Huwag ka madi-discourage, ilang taon lang yan. Kung ligtas ka langit na, wala mama, hindi mo na maaalala yan, paghihirap na yan. Kaya nga sabi nga ni Paul, ganun eh. Ano sabi niya? Nakalimutan ko to. But I reckon that, basahin na nga natin. Not worthy to be compared. Ito kabisado po, sorry. Yeah, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kaya kahit ano pa yan, walang pakialam yung Diyos. Kasi nagpapaawa tayo sa Diyos. Alam na makita naman niya lahat yan eh. Yung iba naman nagpapaawa sa ibang tao. Alam mo, pag ligtas ka nga eh. Kaya siguraduhin mo, ngayon kung ligtas ka. So, kaya yung buhay dito, parang ano na lang. Sabi nga nila, rehearsal na lang. Tapos hindi ka rin kailangan ma-discourage, langit ka nga eh. Maulit-ulit ako, no? Kasi parang, kailangan natin maintindihan yan. Kaya dito, ini-encourage sila. Sabi dyan, shake thyself from the dust. Ano sabihin nun? Shake thyself from the dust. Ibig sabihin talaga nasa dust sila. Doon sila natutulog, alikabok sila. Ibig sabihin, pagpagin mo yan, alisin mo na yan. Ibig sabihin, kung alam mo na doon ka lang forever, hindi ka nagpapagpag. Nakita niyo yung mga nakita ba kayo ng taong grasang mali... taong grasa. Pag mo, maliligo nga ako. Hindi na, wala na. Pati yung buhok nun, talaga namang hindi mo maintindihan eh. Hugad ng ng ostrich, di ba? Pero sa tayo, kung sakaling dumating sa inyo, lalo nga pag nasubo ka sa buhay, amen? Pagpagin mo yan, huwag kang forever dyan. Tayo, arise and sit down. Diba? Ibig sabihin, nakahiga na talaga ito. Anong tawag ba? Handusay ba yun? Nakahilata na to, wala nang pag-asa. Pero lupay-pay. Pinapatayo tayo ng Panginoon. Loose thyself from the bands of thy neck. Hindi lang basta may nakatali pa kasi nga, ayan, nasasabi ko kanina, O captive daughter of Zion. So tayo, ano ba yung umaalipin sa atin? Ha? Ano yung umaalipin sa atin? Ito pa.
Ha? Gutom. Pakibasa. Ready? 6:20. Let it go. When ye heard the servants of sin, ye were free from righteousness. Yan, sabi naman dito sa 6:18, being made free from sin. So, ibig sabihin, nangaalipin sa atin kasi, may sinabi rin yung kamatayan, yung takot tayo sa kamatayan. Pag di ka ligtas, ganun yun eh. So, yun ang naalala ko sa ngayon. Pero paulit-ulit pa yan, servant of sin. Pero pag ikaw yung naligtas, ikaw ba'y alipin pa ng kasalanan? Hindi na ikaw yung takot mamatay. Kakasala ka pa rin, pero ibig sabihin, hindi mo yung iisipin na, hindi ko kayang hindi magkasala. Kaya mo yung, kasi nga, one day, sa langit ka bawal ang kasalanan doon. Ibig sabihin, hindi na ganun yung grip niya sa'yo. So, pwede nating i-relate yan sa atin. No? So, kung tayo'y parang nakatali, sabi dyan, alisin mo yan. Paano yun? Mamaya, punta tayo doon. Pero, parang either kasalanan or hindi ka ligtas, para ka nakatali dyan, umalis ka dyan, huwag kang makontento dyan. Para kang captive, para kang alipin. Men, so yeah, huwag nyo tatanggapin yun. Yung naalala ko tuloy yung classmate ko, yung office mate ko, gano'n. Sabi niya, ganun talaga ako Ganun talaga ako. Sabi, ikaw yung nahihirapan para sa kanya Hindi, pwede ba umalis dyan? Pwede mo nang tigilan yan. Kung ano man yan, di ba? So, yun ang encouragement sa atin dito. Tuloy ko lang, for thus say the Lord, bakit daw tayo dapat makalayat, lalayat, matuwa, bumangon? Kasi sinabi ng Diyos, ye have sold yourselves for naught. Di pa yung climax, mamaya yung climax Pero sa mga nangyari sa kanila, ye have sold yourselves for naught. Ibig sabihin nun, literally, binenta nyo yung sarili mo, pero hindi ka kumita. Parang libre. Pwede ba yun? Sino dito ibebenta yung sarili nyo? At nasa Genesis na ako kay Jacob, di ba? Si Esau, di ba, binenta niya yung birthright niya. Abang tanga naman ito. Pero wala Kaya kinote din siya sa New Testament. Ano talaga ito profane person. Yun ang tawag kay Esau. Kasi importanteng bagay, huwag mong pagbibili. Amen. Yung panahon natin yung kalayaan natin, pinagbibili natin Usapang bakuna na naman to. Pero huwag niyong pagbibili yung mga importanteng bagay. Pero ito talaga binenta nila, pero wala. Pero maganda naman ito kasi pag tinignan niyo yung pangit, di ba? Parang tanga naman ito. Pero yung next statement parang positive. Ibig sabihin, nabenta ka, wala namang binayad sa'yo. Pero sabi dito, and ye shall be redeemed without money. Kung pansinin niyo yung redeem, kabaliktaran ng sold, di ba? Pag binenta mo, pwede mong balik. Kung binenta niya, wala kang binigay, pag tinubos ka, wala ka rin daw bibigay. So, medyo positive siya. So, obviously, meron siyang ibang sinasabi dito. Hindi lang to bentahan ng... Kasi di pwede yun. Bihira naman yung ganun. Unless kamag-anak mo yan o kaibigan mo. Pero yung pag sila daw ay tinubos, walang pera. Ano kaya ibig sabihin nun? Tuloy lang natin. For thus saith the Lord God, my people went down aforetime into Egypt to sojourn there, and the Assyrian oppressed them without cause. So, medyo mahaba yung pinanggalingan niya, panahon pa ni Moses. No? Before Moses, binalik niya sa memory ng Israel and Judah. Dati nga, nangyari na sa inyo to Binabalik sa kanilang alaala, yung nangyari sa kanila masama din. Nakita niyo yung kung saan papunta ang Panginoon dito? Kung naghihirap ka man ngayon, hindi mo sabihin walang pag-asa. Dati nga, mas walang pag-asa talaga dati kasi wala sila sariling bansa Ngayon pa. Kaya nung nasa Egypt sila, pinalaya sila. Hindi na sinabi dito, pero yun yung ibig sabihin nun. And then yung Assyria naman, ito medyo recent to para sa kanila, sa Israel. So, inoppress sila. So, ano ngayon? Now, therefore, what I have here, saith the Lord, that my people is taken away for naught. Inulit lang niya. Pero sabi niya dito, naintindihan niyo ba yung, what have I here? So, ano meron dito? So, parang sa perspective nung inalipin, napakahirap nang umalis doon. Pero sabi niya, ano meron dito? Parang bibigyan niya yung sagot
They that rule over them make them to howl, said the Lord, and my name continually every day is blasphemed. Yan. Kung naalala niyo yung panahon ni Moses, ganun din eh. Kaya anong sabi niyo, bago tawagin si Moses, sabi doon, narinig ko ang paghiyaw, the cry of my people, di ba? Sabi doon. So, ganun din yan. So, parang, yes, inoppress sila, inayaan ng Diyos yun, pero, patating na ang kaligtasan. Dahil ayaw din ng Diyos na, niloloko siya, binablaspheme siya. Handaan niya yan, kaya, yun ang pag-asa natin kasi minsan, tayo nag-pitch dito, kunwari. Soul winning. Ewan ko sa inyo, naranasan yung maalipusta. Kaya sabi ko sa diadem yun, pag di ka pwedeng hindi takot na, hindi ka pwedeng takot na, alipustahin kayo, hindi pwede yun. Kasi mangyayari, pero bihira nga eh, actually. Pero dapat matibay yung loob mo, alam mong tama yung ginagawa mo. Kaya dito, ano mangyayari? So ayaw ng Diyos yun, ano sa pala yung gagawin ng Diyos? Therefore my people shall know my name, therefore they shall know in that day that I am He that doth speak. Behold, it is I. Paulit-ulit, no? Ba't sinasabi, ako yan, ako nagsabi niyan, ako nagsasalita niyan, sinabi ko yan. Ano yung emphasis doon? Una, sinasabi siya, may makapangyarihan siya, mangyayari yun. Kaya para sa mga nakaraan na chapter. Importante yan, kahit sa amin po, minsan, dapat gawin daw natin ito sa trabaho, dapat gawin natin to. Sino sabi niyan, di ba? Kaya pag narinig mo na yung mataas na boss pala, sige, gawin natin yan. Hindi pwedeng hindi. Amen? Amen. Ganun din sa kahit saan. Itong mga anak ko. Uy, maligo na naman kayo. Sino ba yung sabi niyan? Si kuya lang pala eh. Mali yun pero pag ay sabi ni tatay yan, follow na tayo. No? So, ibig sabihin may authority, depende kung sino yung nagsabi. Kaya papasok ko na naman yung natin, sa akin, basahin niyo yung Bible. Amen? Siya nagsabi niyan, diyan nakalagay lahat ng napakaganda ng Bible, huwag kayong mag-asawa. Kahit ilang beses yung mabasa yan. Kaya yan, naalala ko na si Manalo. Kasi ang kwento is, kung saan-saan pala nang galing yun. Sa Methodist, sa Catholic syempre, lalo na tayo Catholic, Methodist, Presbyterian, naging pastor pa siya. 18 years old pa lang siya, mga ganong kwento. Kasi pinapabango siguro, pero hindi makapabango yun eh. Una, mali yun, di ba? Sabi niya, ba't purong mali itong mga tinuturo nitong mga to? Ayun, nag-invento na siya na daw yung ano. At kaya siya 3 araw daw, 3 gabi niya binasa yung Bible, yung mga ganong kwento. Parang Mormon din eh, no? And then, nagturo na daw siya ng... So, kaya tayo, basahin mo yung Bible, hindi yung... Hindi natin alam kung binasa ni Manalo. Pero iba-iba ang Bible ng iglesia ni Manalo eh. Pero dahil pag ang Diyos ang nagsalita niya, nagsabi niya, kaya dapat basahin natin kasi mangyayari. Totoo, puro yan. Yung tatama rin. Lalong wag niyo nga sabihin, ay hindi na uso sa atin yan ngayon. Nako, naloko ka na pag ganun. Basahin mo, pagtiwalaan mo. Dahil pag siya nagsabi, siya talaga yun, mangyayari yun. At tuloy ko lang so yun na po yung, actually yung part 1 natin. Ano yun, yung encouragement for yung mga inoppress, especially yung inoppress, kasi po minsan discouraged tayo, wala tayong pag-asa sa buhay. Amen? Sana huwag kayong gano'n sa Korea daw, yung mga teens nagpapakamatay. Hindi lang nakapasa ng ano. Kayo nga, hindi na nakapasa, tatawa-tawa lang kasi. Pero huwag namin ba yung isipin yun? Style ng demonyo yan, yung talagang i-down kayo, then o-operang kayo bigla ng kung ano man yan. Tingnan nyo yung mga artistang nalaos. Diba? Ganun. Pag laos na yun, saka opera nyo, maghubad ka na, ganyan. Kakagatin na yun kasi hindi na sanay yun sa hirap eh. So tayo, sa Diyos ang pag-asa natin. And then, gusto ko sabihin doon, ayun, kasi nga may pangako siyang kaligtasan. Again, kaligtasan ng kaluluwa and then maraming bagay pa. Yeah, applicable po kasi yan eh. Kahit ligtas ka na, may ibang bagay na magpapahirap sa'yo. Tiwala ka sa Diyos. Ngayon, dito na tayo. Bilis lang, no? 7 to 9, ito naman yung mga lingkod ng Diyos.
Kaya tingnan natin. So ito yung sikat na verse, sabi diyan, kinote niya sa Matthew, di ba? How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, thus saith the Lord, unto Zion, thy God reigneth. Yan yung title natin. No? So, isa-isay natin, ha? So, nakakita ba kayo ng magandang paa? Anong isang maganda yung paa nito? Sa panahon nila, pag naglalakad, walang magandang paa. Pero yung sabihin, again, nakalimutan ko, sinikdo kaya yan sa, sino magaling dito sa, sa English. Yung mga, hindi figure of speech. Tama, figure of speech. Sinokdoki ba yun? Yung sabihin, tinutuko yung parte, pero ang tinutuko niya talaga, yung whole. Okay? Na, ang ganda ng book. Ano yung sabi na madalas? Nice wheels. Ganyan yung mga alam mo yun, nice wheels. Anong ibig sabihin nun? Ang ganda na sasakyan mo, ba't wheels lang? Yun nga, sinikdoki. Kung di ako nagkakamali, ha? So, ganito rin to. Ibig sabihin, yung buong katawan niya. Blessing ka kung ikaw ay soul winner. Madalas nangyayari sa atin yan. Doon iba, naaasal, pero karamihan, tuwan-tuwa. Yung last Sabado nga lang, gano'n sabi niya. Kasi nga, ayaw tumanggap kasi Pentecostal daw siya. Pero okay yung ginagawa niyo. Nakita niyo yan? Kaya in a way, naaasal sila. Na-appreciate nila yung ginagawa natin. Kasi talaga naman napakaganda. Kaya nga, how beautiful eh. Ang ganda! Ang pogi nito. Amen? Lalo na daw talagang pag missionary. Ibig sabihin talagang ang layo ng, di ba? Ang layo na narating nyo para lang i-preach yung gospel sa amin. So, kaya ang point number 2 natin, the privileged role of the messenger or servants of God. Maganda po yan. Kaya nga nung Sunday, medyo ang hirap kasi mag-umpisa kung saan no? So, sinubukan ko paano ma-encourage ang bawat isa doon. Ganon din kayo. Alam nyo, ganon ang banat ko doon, di ba? Paano baka hindi nagkaroon nga tayo ng joint kunwari. Tapos ikaw, hindi ka rin pala marunong. Ano nga sabi, nagmamalaki ni Pastor Ace dyan. Di ba? Hindi maganda, di ba? So, in-encourage ka tayo ng Panginoon na maganda, privilege tayo, napakaganda naman ng paa mo. Kasi ikaw ay nagbe-preach. Pag sinabing good tidings, kinote yan sa Matthew, gospel. Kasi ibig sabihin ng gospel, good news, good tidings. Amen? Sino gusto nyo maging privilege na role? Anong trabaho napakaganda, prestigious? Presidente, ambassador, kung sino man yan, talagang yan. Tayo, ambassador tayo Magligtas ka at soul winner ka. So, never mo, kahit inaalipos na tayo, hindi naman naiintindihan yung sabi nila Lalo yung mga kulto, kasi manalo talaga nasa utak ko kasi nag-preach yung gospel daw yun. Sablay nga, yung basic lang, si Kristo, tao lang. Paano magliligtas yun? Paano liligtas ka ng tao? So another one is bring it good tidings. Isa sa mga parallel doon, publish it peace. Okay, kama yan Bring it good tidings, nagdadala ng magandang balita, at nagpa-publish. Ano yung publish? Pag sinabing publish, sa ngayon kasi, panahon natin, madalas yan sa na lang libro. Pero actually sa amin, may publish din sa amin, sa tech. Pag nilagay mo sa production yan, di ba? Ibig sabihin, talagang subok na yan, tested na yan, papayan mo sa labas kasi magtatrabaho na yung sarili niya. Yan. So, pero actually, mas pa ng publish, wala pang ibig sabihin ng publish lang, pinapaalam sa lahat in public, di ba? Public, pinapahayag. So, talagang mga soul winner to, mga preacher. So, huwag kayong mahihiya, lalo, again, alamin nyo yung tama. Hindi nyo kailangan mahihiya, saktong-sakto yung tama yan Dahil sabi siya, pag soul winner ka, makikita mo yan. Ang di lang witness mo yung Bible, ang witness mo mismo yung mga taong na maliligtas. Hindi ka na makakaalis dyan. Sabihin, napakagandang gawain yan, yung encourage mo sa kanila. Kaya huwag tayo tatamad-tamad. Amen? Dinidelay mo yan. Once a month ka lang or once in 2 months. Ba't ka nun? Kung alam mo totoo yung publish mo, pahayag mo.
Para masabihan ka rin ng ganda ng ano mo, sapatos mo. Ibig sabihin, maayos yung tao. Ang ganda ng paa mo. Ano pa? Bring good tidings of good. Inulit lang pero bring good tidings of good. Kung di pa malinaw yung good tidings, good yun. Ulit-ulit kasi nga talagang napakabuti, napakaganda. Sino ayaw dala ng pangit na balita, di ba? Kasi ko yung kakagalitan. Naalala ko tuloy, sino ba yung taga-takbo ni Joab? Dalawa yun eh, nakalimutan ko. Yung namatay si Absalom. Anyway, gusto natin mas maganda, ang balitang dinadala natin, maganda. Though pag soul winner ka, sabihin mo rin yung pangit muna, di ba? Impyerno. Yan, kasalanan. Lahat ng tao dapat sa impyerno. Pero, andun yung pag-asa. So, yan. Kaya ano pa yung equivalent sa good tidings, peace? Bakit pala may peace? Kasi nga, peace with God to. Okay? Hindi lang sa mundo. Yung iba po, kaya yung mga privilege na tao, kaya may mga mansion yan, hindi mo makikita basta yan, hindi naiingayan. Tayo minsan, naiingayan tayo sa kapitbahay natin, di ba? Sila talagang mapayapa doon sa bagay na yun. Talagang pag gusto nila magsulo, susulo yun. Wala silang maririnig, may kapayapaan sila. Kaso, sa puso, meron ba? Kung di ka ligtas. Kaya yan, pag yung peace na yun, kapayapaan yun, yung tatanggap no, di may kapayapaan din. Biruin mo, alam mo, ligtas ka, sigurado ka. Walang papantay doon sa kapayapaan na yun. Ngayon, isa pa, good tidings of good. And then, publish it, salvation. So, parang maraming tawag siya sa isang bagay. Yun ang sabi ko dito. Ngayon, again, yung immediate context nito, ang kaligtasan doon siya sa kalaban nila. Okay? Pero sa atin, at sa lahat, yung mas importanteng context nito, yun nga, kaligtasan ng kaluluwa. So, pag finish mo yung kapayapaan, magkakaroon sila ng kapayapaan, magkakaroon sila ng kaligtasan, may kapayapaan sila at ligtas sila. Palit-palit lang yan eh. At, that saith unto Zion, thy God reigneth. Magkakapasama po yan. Kung ang Diyos ay hindi naghahari, wala rin tayong kaligtasan. Amen. Kung dito na lang, para sabihin, sigurado ako sa langit, yung bandang uli, si Satanas naman pala yung mananalo. Kakaroon kami ng kapayapaan nun. Di ba? Kala nila, pareho lang sila mananalo. Ang Diyos, Satanas, no? Hindi ganun. Kaya isa sa mga another, publish peace, publish salvation, thy God reigneth. Amen. Ang Diyos ang naghahari. Amen. So, kailan lang, di ba? Parang sa Amerika kasi dami ng kademonyo doon. Buti nga, maraming nabuhayan na naman. Kasi dati, usong-uso na yung bakla eh. Pinipilit na tayo. Doon hindi naman dito masyado, pero lalo sa ibang bansa. Nagkaroon sila ngayon ng parang tagapagligtas sila si Trump, pero hindi naman. Pero kahit pa paano, amen? Nakakatawa yun. Parang sila, nabusal-sal sila ngayon. Kaya sarap mag-comment sa mga ganun eh. Ano ka ngayon? Parang ganun. Hindi mo na kailangan isang batas yun eh. Obvious naman yun. E lalo na sa millennium, ano mangyayari sa mga iyayabang ngayon? Hindi nila kilala ang Diyos, ayaw nila sa Diyos, inaasar pa nila ang Diyos. Pagdating ni Jesus, ano sila? Ano mangyayari sa ngayon? Tamemi yun. Iba nga, karami itong patay, impyerno. So, make sure na pagligtas ka, talagang ikaw ay may kapayapaan at ligtas at alam mo na ang Diyos na naghahari. Amen? Masaya ka doon. Excited ka doon. Tuloy lang natin. Ano pa? Doon pa rin tayo sa mga lingkod ng Diyos. Una, maganda ko yung paa. Ibig sabihin, okay ka, privilege ka. Pati yung mga watchman. Sino naman yung watchman? So, literally, dati yan, yung mga nakaganyan lang. Pero hindi lang basta ganyan yan, nakahitingin. Minsan, umaakit sila kung saan-saan. Watchtower, di ba? Anong ginagawa ng mga watchmen? Nagbabantay. Pag sinabing bantay, watch nga eh. Bantay po yan. So, obviously, parang yan. Uy, may kalaban. Sabihin nila. Kaya, uy, nanalo na tayo. Ano man yan. Magpadala pa kayo ng
Or madalas nga yung, madalas siya nagbabantay. Lalo pag gabi, of course, natutulog yung iba. Dapat may gising. So, sino ngayon sa atin yan? Sa Bible, sa New Testament, tama yun, pastor yun eh. Kasi minsan, natutulog sa pansitan yung iba, kala nila wala tayong problema. Si pastor, nag-aaral, nagmamatsyag, nagwa-warning. Amen. Paano ikaw, minawarning ka na, oy, may kalaban tayo, tulog ka pa. Minsan, ganyan ibang Kristyano eh. Alam mo, sumisigaw ba dito tayo ng wala lang? Anyway, pag nanalo daw, ngayon, yung mga nagpupuyat, yung mga pastor, sino unang matutuwa? Pagdating ng Panginoon, pansinin nyo, hindi naman yung mga ordinary member eh. Yung mga pastor, inaalay nila yung buhay nila dyan. Amen. At yung mga sumusuporta sa church, nako, sino matutuwa pagdating ng Panginoon? Siyempre sila. Amen? Amen. So, bakit ang sinasabi ito? Kaya nga kasi, mag-desire din tayo maging lingkod ng Diyos. Ganon din tayo, kaya sasabihin ko itong mga magkakaibigan, warningan nyo rin yung kaibigan nyo. Pag na-win back nyo yan, masaya kayo, amen? Amen. Hindi yung kayo madadala, parang okay na ata sila dun ah. Yan po yan eh, hatakan po yan kahit sa amin ng dati, naalala ko, halos maubos kami nun eh. Kaso bagong-bago ako noon, yung iba, kinukwento na lang, uy, dati active to, ngayon di na. Ako, syempre, ganyan lang. Nung kinukwento ni Pastor yun, ano gagawin ko? Magpapahatak ba ako doon? Eh, buti na lang ako, matagal mo ako mapaniwala, pero matagal mo rin akong basta-basta pag naniwala na ako saan. Kaya natanong lang, ba't kayo umalis? Ba? Anong problema? Ganyan. Wala ano naman dyan eh, ganyan naman dyan eh. Sinong gumawa sa'yo nun? Tsaka ba't ang taas ang expectation mo sa iba? Ikaw ba ganun? Isip-isip ko lang yun, hindi ko ginagano kasi nga bago pa ako. Pero sa ganung bagay ako ginabayan ng Panginoon. May ganun din kayo. Pag may alam yung nagbabackslide dito, bakit kaya? Mas masaya kaya yun? Isip-isip ka rin. Anyway, the watchman shall lift up the voice. So, hindi na po ito yung, may kalaban. Hindi na nga. Sinabi na kanina, wala nang kalaban, di ba? So, sila yung una magsasabi, wala na tayo, wala nang kalaban. Ang saya nun. With the voice together shall they sing. Ayun na, kumanta na. Wala na eh, wala na silang trabaho. Ano yung pag millennium na, ganun na eh. Doon medyo meron pa rin pag millennium. Okay ba? Hindi kayo. Pero talagang maghahari na si Jesus dito sa lupa. So, medyo makakabuelo na tayo doon. Lalo na pag New Heaven and Earth, talagang kantahan na tayo kahit yung wala sa tono, magkakatono kayo. Kasi wala na kayong ginawa kundi pumantay. Amen? Amen. And they shall see eye to eye. Ano yun? Yung panahon namin, meron ganyan eye to eye. Familiar ba yung term? 1 Corinthians 13. Ano sinabi sa bandang uli? Face to face naman, di ba? Ano pinagkaiba ng face to face, eye to eye? Ibig sabihin nga, pareho lang yun. Ibig sabihin, magkakikita na tayo. Sino makikita mo? Ayan. So, di sinabi dito, pero obviously, yung mga, yun na yun, finals na to eh. Kakala, uy, sa langit ka pala. Nasaan yung asawa mo? Ba't wala dito? Yun lang. Okay, anyway, tuloy ko lang ha. Mamaya may aral pa dito eh. Break forth into joy. Sing together, you waste places of Jerusalem, ha? Pinasok niyo ulit yung waste places, eh. Talagang sa panahon na yon, talagang kawawa sila. Nakita niyo yung mga ruin pag mayroong ano? Dito magsipan ba tayo magsasaya? Kasi pinapangako na ng Diyos, darating yung kaligtasan. For the Lord that comforted His people, He had redeemed Jerusalem. Hindi pa nangyayari, pinapangako na sa kanila. By the way, nasa part na pala tayo. Bukod sa servants of the Lord, number 1, encouragement for the oppressed. Number 2, privilege role of the messenger servants of God. Ito na yung saving power of the Lord. Sabi dyan, the Lord hath made bare His holy arm. Ano yung bare? Hindi yan oso. Ano yung bare? Ha? Hubad. B-A-R-E. So, pinakita niya, kasi yung pakita ko sa yung muscle gawin. Kasi, ba't pinapakita nila yung muscle nila minsan? Ang sikip na pala nito. Ayan, ayan.
Muscle, muscle. Ba't nagpapakita ng muscle itong mga ano? Makita nga ano, para makita ang lakas mo, no? Makita mo yun, gumagano-gano, tut-tut, gumagano. Pati yung dibdib, gumagano-gano, no? Nag-flex, yeah, salamat, no? So, ang Diyos daw, pinakita daw niya yun. Anong sabihin nun? Kailan niya pinakita yun? Naalala mo naman sa plague, di ba? 10 plagues. So, malayo na to, pero kahit ng panahon na yun, pinakita niya yan eh. Pag gusto yung magligtas. So, matatapos na natin kay Hezekiah, di ba? O, yun. Biruin mo, ang yabang nung ano, nagyabang pa na, pati Diyos, sobrang angas, ang Diyos mismo naasar eh. Eh, nag-pray pa si Hezekiah. Righteous pa si Hezekiah. Dininig ng Diyos. Ano nangyari sa kalaban nila? Kay Sennacherib, tsaka kay Rabshakeh. Uwi. Talo. Ubos. Pag uwi, pinatay pa siya ng anak niya. So, yung sasabi dito, pinakita ng Diyos sa kanila yun eh. Nakita nyo yun? Hindi lang, malamang nabalitaan din yun. Amen? No, dito may nang asal sa atin. Nang oppress sa atin. Gusto tayo pasarado, tapos biglang yung taong yun, namatay ng brain cancer, kunwari. Kaya sige, Bulo, i-pray na natin ha, sama-sama tayo. Ilagay natin doon sa ano. Manalo pa yan eh. Lalagay ko sa ano ko ha, sa prayer request natin ha. Kunwari ganyan, nagkaroon ng brain cancer, kunwari si Kibuloy. Kamay ng Diyos yun, hindi yung basta-basta, kasi alaga po ng mga doktor yan eh. So, ano sinasabi again sa atin dito sa pinaka-tema natin? Magtiwala tayo sa Diyos. Kaya niya yun. Nakita nyo na yun dati sa Egypt, sa Syria. Hindi ka pa maniniwala. Sa soul winning, ganun din. Nakita mo, ang maganda sa atin, nakita mo pag sumama ka lang eh. Makinig ka rin. Nakita mo, hindi nga kilala ni Pastor yun. Biglang naligtas eh. Andang ulit, tuwan-tuwa eh. Amen? Para si Christian, di ba? Naligtas si Christian. Sino siya sa'yo? Sino ako? Saan yun? Dito na, amen? Dati ayaw nito, ayaw talaga mag-church eh. Eh nakita ni ano yun, sino una pa sa'yo dito? Wala na, nag-backslide na. Sino pa? Sino pa yung nahirapan tayo dito? Kay Edgy, di ba? Inakyat pa natin, literal na nahirapan tayo. Hard to reach. Nakita mo yun, amen? Dapat soul winner ka rin. Ganun nyo, lalo yung nasa tiyan mo. Dapat, pag-pray mo yan, turuan mo. Pag nakita mo kapangyarihan ng Diyos, magtiwala ka na lalo. Hindi ka parang si Judas. Ngayon, itong 11, medyo mamaya balikan natin to. Kaya dito mo tayo sa 12. For ye shall not go out, magkadoksong natin. Anyway, sabi niya, umalis kayo dyan, no? Again, kinote naman to sa Corinthians din ata. Sabi niya, depart ye, go ye out from thence. So, umalis ka na dyan. Touch no unclean thing, go ye out of the midst of her. Interesting po yung her na yan, no? Ginagamit ito madalas sa mga pastor sa Catholic. Totoo po yan, kasi nga, minsan ang hirap umalis doon, okay ka lang do, Kristyano ka na daw, kung anumang false religion yan. Pinapaalis ka doon, ligtas ka na, umalis ka na dyan. Amen. Kasi mahahawahan ka niyan. Napakadumi niyan, mga idols, mga kasinungalingan. Alis ka na dyan. At minsan ang hirap para sa kanila nyo, kahit sa inyo, di ba, sino nahihirapan dito? Sino hindi nahihirapan? Yung mga bata. Kasi dinala ka ng nanay, tatay mo eh. Pero yung kami noon, ako, college na ako noon eh. So kahit na paano, may natanim na rin sa akin yan. Kaso, buti na lang, di ganun ka-active sa amin, kami. Kaya umalis ka dyan. At, tutulungan kami ng Diyos. Sabi dito, be clean that bear the vessels of the Lord. Kaya nga, sa part, kasi ito, actually. Doon nga tayo muna sa number 4 kasi, the right attitude towards the Lord and salvation. Pag ligtas ka na, ano yung dapat mong gawin? By the way, sa soul winning, huwag kayong mahihiya, sabihin nyo to. O ngayon, ligtas ka na. Katoliko po ba? Opo. Hindi yan ang turo ng Catholic eh. Ganunin mo. Kung kaya mo lang ha. Sa invite mo, hindi tayo kailangan mahiya. Yan ang totoo eh. Umalis ka na dyan. Ay, hindi ako aalis. O, nasa iyo pa rin yung bola. Ganun din naman eh.
Pero ang utos ng Diyos, pagligtas ka na, huwag ka dyan sa madumi. Magpakalinis ka kasi daw that bear the vessel. Ano yung vessels of the Lord? Nasisidlan. Sinasabi yung katawan natin yan. Sinasabi yung templo tayo ng Holy Spirit. Ngayon, kung ligtas ka na, dapat ba mahaluan ka pa ng dumi? So, pwede yung personal holiness din natin yan. Kung ligtas ka na, dito ka na sa Baptist Church, discerning word, ano pang gagawin mo? Wala ka nang hahanapin dito. Huwag namang may ano ka pa rin, may natitira pa rin. May natitira dyan, pero at least yung dapat alisan mo na yan. Amen? Kung ano man yan, alam nyo na pinipress natin dito eh. Iniisa-isa natin yan para hindi malabo sa inyo. So yung kasalanan, iniiwan yan. Amen? And then, magpakabanal. Be clean. Kasi ikaw ay nagdadala ng sisidla ng Diyos. Ganun ang tuturing sa atin ng Diyos. Kasi nga, soul winner ka, testimony mo ay importante. Sino ba yan? Ang ginagawa niyan, ganito ang ginagawa niyan. Ang hirap nun, mag-soul win pag gano'n. Napakahirap. Kaya kung ligtas ka na, ang tamang attitude, umalis kayo yung mga dapat nating alisin sa buhay natin, sistema, alisin. So itong 12, medyo halo yung 3 and 4 nga po, no? Yung kapangyarihan ng Diyos, saka yung attitude na dapat umalis tayo doon sa kung ano sa dyan. For you shall not go out with haste, nor go by flight. Anong sabihin nun? Ngayon, kung naalala nyo po yung sa Exodus, ganun sila, nagmamadali sila. Pero ito hindi raw eh. Palibasa nga nung kailan sila mare-restore dito? Yung sa immediate context kailan sila ililigtas sa Babylon? Diba? Nung kay Cyrus na sa Persia na, di ba? Sila pa yung may option sila. Balik ka na doon, balik ka na doon. Ito yung ang patayo nyo ng templo nyo. Kasi daw, for the law, ba't hindi ka magmamadali? Yung pag-flight kasi, hindi yan lipad parang, alam niyo yung flee. Pag sinabing flee, hindi lipad yun. Isa yun sa, flown, flew, flee. Pero yung flee dito kasi sa Bible, kung tinignan, pag flee, hindi lipad yun. Ibig sabihin, yung parang tumakas, yan. Parang nagmamadali kang umalis. Kasi takot ka doon kung saan man yun. So, hindi ka daw, pag niligtas ka daw, hindi ka tayo ganun. Kasi nga, sabi, for the Lord will go before you. Nasa unahan mo ang Diyos. Ba't ka matatakot? And then, and God of Israel, sino yung God of Israel? Yung Lord din. Shall be your rearward. Ano yung rearward? Rear guard. Yan yun. Yan yung lumang spelling dyan, pero yun din yun. Rearward, rear guard. Ibig sabihin, nasa unahan mo siya, nasa likod mo rin siya. So, hindi ka talaga magmamadali. Kaya nga, itong mga anak natin, sisigap natin na talagang matanim sila sa church, sa kalooban ng Diyos. Yung di tipong sila, kasi tayo minsan gano'n, nahirapan tayo, di ba? Hindi natin gustong sila, pinapabuelo natin ng gusto. Yung salita ng Diyos, natutunan nila, bata pa sila, di agad natin sila papresyo, na maglingkod, di ba? Sarap ng gano'n eh. Pero pag naglingkod na talaga yan, madali na sa kanila. Yun din isa sa mga nakita ko. Pero matagal na akong ligtas nun. Nakita ko yun sa yung isang pastor doon na talagang sobrang husay. Tapos yung background niya pala, anak siya ng pastor eh. Sabihin talagang nakabuelo siya. Dami niyang alam, bilis, talino. At naglilingkod sa Diyos na matindi. No? So, gano'n yung gusto natin. So, tayo daw dito, pag niligtas tayo, hindi tayo parang naligtas, parang si Lot. Hindi tayo parang si Lot. No? Ilang si Lot, di ba? Naligtas naman si Lot, di ba? Kaso, parang hinahapa, parang pelikula ba? Yan ang meme natin, thumbnail, si Lot. Andito na, tinatama, konti na lang eh. Hindi tayo sana gano'n, amen? Huwag mo i-design na gano'n, okay, adventure yan kung maisahan ka. Yan, kaya ako, actually, ito. 11 and 12, dati ko yung memory verse, ngayon nakalimutan ko na. Kapaganda. Tapusin na natin. Sabi dyan, behold my servant. Ito na. Last part natin, point number 5. Tutukuyin na si Jesus dito, kaya malalim pa to. Okay? Hindi ko alam, ilang minutes pa to. So, ibasa nyo ngayon 13. Behold, my servant shall deal prudently. He shall be exalted and extolled, and be very
Ayun, so meron daw ngayon naman, isa lang, no? Behold, my servant, isa lang. Kanina kasi tinutukoy, obviously, madami. Diba? Watchmen, okay, madami yun, diba? Are the feet of him. Okay, parang isa lang din, pero obviously, marami ang nag-publish. So dito, yung servant na matalino. Kaya tayo, paglingkod tayo ng Diyos, dapat matalino tayo. Observe mo si Jesus, gaano siya kagaling, gaano katalino. Yung mga sagutan nila, ako, yung bata akong Kristyano, yung paborito ko eh. Pambira, tindi nito. Aralin mo lang yan. Tatalbog na po yung, tapos i-apply mo yung wisdom na yun, talbog na lahat ng mga false doctrine eh. Hindi uubra. Doon siya rin nagsabi na, basahin mo siya tayo, just meditate mo yan. Kaya yung lingkod daw niya, napakatalino, sabi dito, he shall be exalted and extolled, itataas siya and very high. Ganun ba si Jesus sa buhay natin? Yung tanong. O para kang mga Pentecostal na puro sa bibig lang, Jesus, you're the one. Tapos wala, hindi naman alam yung Bible. Hindi naman soul winner. May gusto nyo itaas si Jesus sa buhay nyo? Amen. Paano? Isa yan, talaga soul winning yan. Umattend ka, mag-aral, magpakatapat. Gamit ka sa church, pero lalo na yung soul winning. Doon tayo pupunta talaga lahat eh. Hindi pa nga kontento nung Sunday, pero hindi naman ako hinatak palabas. Dadalawang oras na pala ako. Alam mo, anniversary. Anyway, itaas mo ang Panginoon kasi siya may tataas doon. Alam mo, pag soul winner ka, yun yung, di ko nasabi doon, pero para kang walang, kaya iba tinatamad, alam yung bakit? Doon minsan nababanggit ka, soul winner to, pero minsan sa hirap, parang di, worthy, di ba? Kung pwede ka lang maningil eh. Di ba? Dito nga sa atin, may libre pagkain, amen? Amen. Dati ganun din, parang hindi nga ganun kadalas eh. Ito yan talagang ng church, hindi yan tinitipid, amen? Amen. Huwag kang mabayad, okay? So anyway, yun, so itaas natin ang Panginoon. At talagang itataas siya. Hindi sinabi ko sino magtataas dito, pero alam na natin later, Jesus itataas. Ito na, last two verses. Ito na po yung 14. Ito yung kinote din sa New Testament. And many were astonished. Pag sinabi astonished, parang astonished lang din yan, no? Nilagyan lang ngayon ng pero astonished at thee. So nakita niyo yung medyo na naman, nagbago yung kanina tinutukoy niya, third person, my servant. Ngayon, sa'yo na. Pansinin niyo yung mga ganyang sa Bible, may yan eh, may nag-change yung focus niya. Kasi nga, gustong parang tingnan natin kung sino yung dinidescribe dito. Parang ganyan. So, marami daw namangha sa kanya. Bakit? His visage was so marred, more than any man. Ano yung visage? Itsura, itsura, yun. Visual, di ba? Visage. Ano yung marred? Marred. Sabihin, tingnan natin, parang sirang-sira. Tingnan nyo. Pag sinabing mar is parang hinataw ng di basta sira, parang ganon. Yan, so ruin or diminish. Diba? Spoil. So, nasira. Destroy. So, sino kaya ito? Ba't lingkod ng Diyos nasira yung muka? Pag binasa mo ito, mamangha ka. Kasi parang ang labo naman ito. Lalo sa chapter 53. Pero sa atin ngayon, hindi yan bago sa atin. Amen? So, kilala na si Jesus, pinitsi sa atin, siya yung namatay para sa atin bago siya patayin. Talagang pinaghataw siya. Di na sinabi doon, pero obviously ito na yung tinutukoy doon. Walang sinabi masyado sa Old New Testament na eh. Pagdating sa ganito. Pero ito para siguro maalala natin, kung may tinutukoy sa Old Testament si Isaiah, yung lingkod ng Diyos, yung mukha, sira-sira. Kaya bakit na-astonish? Kasi nga, yung tagapagligtas, bakit magkakaganito? Amen? So again, sa context dito, parang di mo makita, pero pag alam mo yung context ng buong Bible, si Jesus pala yun, grabe. Yung lingkod ng Diyos, natamo niya. And his form more than the sons of men. Ibig sabihin lang po nun, balik pa rin sa mukha niya, no? So ibig sabihin, wala nang masira pa yung mukha kaysa sa kanya. Nakita niyo yun? At alam niyo naman kung talaga, kasi kung alam niyo yung kwento kay Jesus,
Galit na galit yung mga tao sa doon. Hindi nila alam kung bakit. Basta galit na galit sila eh. Sabi sa dyan, di ba? Sabi doon, and this is the condemnation that yung mga tao daw ayaw sa ilaw. Talagang galit sila sa Diyos. Kaya pag yung ilaw andyan, imagine mo, si Julia, nagnakaw. Tapos sinumbong ni Sandra, ay, si Julia magagalit ka ba sa kanya? Magagalit ka sa kanya? Siyempre, di ba? Pero hindi dapat. Yung mga ganun yung mga tao kay Jesus. Ayaw na ayaw nila si Jesus. Yung salita lang niya, lalo yung mga lingkod pa rin niya ni Jesus. Yung totoo, ha? Ito mga iglesia ni Manalo, kala mo kung, pinapersecute kami. Kayo nga ako preso dyan, Pare-pareho naman itong mga to. Kasi Jesus, hinayaan niya yun. Kaya nga namangha yung mga tao sa kanya. Hindi tayo magtatapos, pero dito, ano pa rin to malalim. Nabasa niyo nga, ready, go. So shall he sprinkle many nations, the kings shall shut their mouths at him, for that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they conceive. Intindihan niyo ba? Ulitin ko lang sa Tagalog, Tagalog natin. Itong servant daw na to, sprinkle niya yung maraming bansa. Ano yun? Sprinkle, ano yung sprinkle? Wiwisikan niya yung mga maraming, ano yun? And the kings shall shut their mouths at him. So either matatahimik sila, matatameme, mabubutata, or hindi siya papansinin. Pwedeng ganun Ano yun? For that which he had not been told, ulitin ko. For that which had not been told them, shall they see. Sa Tagalog, yung bagay na that which had not been told them, they shall see. Hindi sinabi sa kanila, makikita nila. Pwede mo makita yung hindi sinabi sa'yo? Madalas pag hindi sinabi sa'yo, di mo makikita. Makikita mo lang yun, maintindihan, pag sinabi sa'yo. Kaya sabi nito, yung hindi nila sa kanila sinabi, makikita nila. Weird, di ba? Mamaya, explain natin lahat, pero simula dyan hanggang mga taos parang weird kung di mo kilala si Jesus. And huli, sabi dyan, and that which they had not heard, shall they consider. Hindi nila narinig. Ano yung consider? Sinang-ayunan or sinasalang-alang. Yung sabihin, diba? Kino-consider, yung sabihin parang may sinasabi siya dito pag wala kang pakialam, wala yan. Pag kinonsider mo, yung sabihin, pwedeng yung pabigyan pansin. Tingnan natin. Binanggit din po yan sa sa Amos ata yun. Tama, sa Amos daw. Sabi mga tingnan natin mamaya sa Amos, pero yan, think about carefully. Pag-iisipan mo. Kaso nga di nila narinig Paano mo pag-iisipan isang di mo narinig? Kasi nga, makikita mo. Gusto lang natin si Amos. People. Ano, tama ba to? Hindi, Isaiah 1 pala. Hindi, sinabi din sa ano yun. Oo nga. Sorry. Anyway, ito, sa Isaiah 1 di ba? Hindi sabi niya, may ox know it is owner and and the ass his master's gives. So, ginagalang yung nung pet or alaga, yung owner, di ba? Pero sabi dito, Israel doth not know, my people doth not consider. Ibig sabihin, walang pakialam yung people of God sa Diyos. So, ibig sabihin ng consider, ibig sabihin dati nag-iisipan mo ng mabuti. Tama yun, definition. So, ulitin natin dito. And that which they have not heard, they shall consider. Hindi nila narinig,
Pero, pag-iisipan nila, bakit ganon? Alam niyo, saktong-sakto kay Jesus to eh. So, naalala niyo po sa Exodus ba yun, sa Numbers, anong ginagawa ng nila? Yung pinapatay nila yung tupa, ang gagawin nila sa dugo. Isa sa mga gagawin doon, yung sprinkle sa altar yun. At sinabi sa Hebrews tayo, sabi doon, sa puso natin ina-apply yung dugo ni Jesus. Anong sabihin? Ibig sabihin po nito, kahit po sa buong mundo ngayon, sikat si Jesus. Yung iba hindi pinapansin, pero yung nag-iisipan nila yan. Kaya nga po, kahit mo, mapunta dito na unbeliever, atheist man yan, yung matatakot, isa sinabi dito eh. Iniisip nila yan. Hindi sinabing ligtas sila automatically, pero iniisip nila yan. Amen? Bakit? Hindi nila nakita, hindi sinabi sa kanila, pero nakita nila yan. Sikat po sa obra si Jesus, salamat. Amen. Pero again, di siya namimilit kasi. Eh, yung mga lingkod niya, talagang pagmahal na mahal yung gospel, pipreach siya, matatapang yan eh. Kaya makikilala at makikilala siya ngayon. So, yung sprinkle dyan, yung tinutuko dyan, of course, yung iba maliligtas or mawiwisikan ba. Ibig sabihin, alam nila yun, namatay. So, yung ating leader natin, namatay. Si Muhammad, patay. Si Buddha, patay. Iba nagturo lang, iba nanakop, iba naghari. Si Jesus, siya yung namatay para sa tindi nito. Hindi na makakalimutan yun. Kaya buong mundo po, convicted na po yan, sa totoo lang. Hindi pa lang, kailangan talaga may soul winner lang. Amen. And so, of course, sila dapat tumugon sila ng tama. So, nakuha nyo na? Mag-make sense no perfect. Kay Jesus yan, sprinkle many nations, and the king shall shut their mouths at him. Nabanggit ko na kanina, yung sabihin nun. Yung iba, walang masabi. Totoo yan, mayroong mga ganyang anecdote eh, no? Hindi ako nagkakamali sa French Revolution na tayo, hindi nagkakamali ha. Eh, siyempre, mga Kristiyanong nation, to some degree ha, sa Europe, yung gospel talagang nagano doon. Kahit pa paano, doon may mga false gospel eh. Pero kilala si Jesus doon. Ngayon, ano nangyari? Ang gulo ng bansa natin nung French Revolution, hindi nagkakamali ha, sabi. Nag-uusap yung isang statesman, politiko, tsaka yung parang pastor. So, may pag-asa pa ba yung tao natin? Bansa natin? Ano sa pala yung sinabi ng isa? Wala tayong pag-asa kundi sa gospel, kundi kay Jesus. Amen. Yun talaga eh, kasi kahit kailan ba to? Itong, alam niyo naman ako, pag may free time ako, napakinggan ko ano nangyari sa buong mundo eh. Sina-analyze ko lang, meron akong pinapakinggan na napakagaling, napakatalino. Pero hindi Kristiyano. Pero lahat ng binabanggit niya, kaya natuwa ako, ting-ting-ting, parang laging siya, iniisip niya, magtulungan tayo, para hindi tayo, yung mga tech giants, mga ganyan. Ano kailangan natin gawin as a community? Lahat yung ginagawa na ng church. Wala ka nagdadagdag. Kasi siya, hindi niya kilala ang Panginoon, pero, yung sagot lahat na kay Jesus na eh, sa Bible na eh. Kaya gusto ko sabihin dito, yung, kahit sino may ako na, si President, kung sino man yan, ano sa palagay mo kay Jesus? Matatameme yan. Kasi si Jesus, kahit ang talino mo, kapangyarihan ka, wala kang masasabi dyan. Hindi nila kaya sinubukan ng marami na i-dismiss si Jesus. Alam niyo nangyari? Wala. Yan ang totoo. Kaya huwag niyong ismalin yung pananampalataya na pinasa sa atin. Amen? Ipasa mo rin sa iba. Kasi mga hari na yan, napatahimik niya eh. Alam niyo naman ang panahon ni Jesus, yung Pharisee. Kasi yung mga maangas saka may alam ng panahon nila. Sino bang haring na si King Hero, di ba? Parang hari din yun eh. Bakit hindi niya kinausap yun? Kasi nga, bakla daw yung sabi sa istorya. Sino bang haring nakaharap ni Jesus? Si Paul na lang, di ba? Tahimik, tikom ang bibig. Ganyan din tayo pag alam natin kalooban ng Diyos. Tameme po yung mga yan. Walang masasabi yan. Amen? Ano pa? Dalawa na lang. O, tingnan natin kung paano applicable to kay Jesus. Of course,
For that which he had not been told them, shall they see. Ito lang yung kinukot sa Romans kasi batang Kristiyano ako. Ito yung aking ano eh. Ito, na-share ko rin pala doon kaso nabulol ako eh. But anyway, sabi dyan, ano daw yung katuwiran ng pananampalataya na aking pinipraise? Sabi ni Paul. So say not in thy heart, who shall ascend unto heaven, that is to bring down Christ down from above. So hindi raw yun ang katuwiran natin na yung langit, yung nagyayabang agad ng langit. Okay, hindi yung ginagawa natin sa labas ha. Iniwawalk to natin sila, hindi tayo nagyayabang. Alam natin yun. Pwede natin pinagyayabang at ibang ginagawa, yung iba naman kasi bago pa lang, ganun na ginagawa eh. Ano pagyayabang na, ligtas ako, niyayabang agad ang dating mo nun. Pero pag alam na nila, naligtas ka, tumanggap ka lang, nanampalataya, di mayabang yan. Okay, kaya kasi sabi dyan, huwag ganyan. Sabi dyan, who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. So hindi rin ganyan na ang usapan natin ay parang langit impyerno na parang payabangan. Hindi nabanggit dyan, pero yun ang interpretation ko dyan. But what say it? Ano daw yung katuwiran ng Diyos? Kaya sabi ko sa slide din, pag nag-soul winning ka, hindi ka dapat matakot dyan kasi yung bagay na sasabihin mo sa kanila, in many ways, alam na nila. Yun ang sinasabi dito. Natindihan niyo ba? Parang Romans 1 din. Diba? Anyway, sabi dyan, the word is nigh thee. Sasabihin ko, ipipreach ko, malapit na sa'yo, even in thy mouth. Wala. That is the word of faith which we preach. So malinaw po, yung pinipreach ng lingkod ng Diyos, hindi mahirap para sa isang taong, kahit baguhan pa lang siya, banggit ko nga doon, kahit pa hindi professional yan, alam niya yung kasalanan, alam niya yan. Alam niya yung pagpapatawad, di ba? Alam niya yung tagapagligtas, kailangan niya tagapagligtas, hindi yan mahirap. Kaya balik tayo dito, ganun din yun. Walang iba. Ano sinasabi dyan na hindi sinabi sa kanila, nakita nila. Yung parang kanina sprinkle, si Jesus, yung testimony lang niya, yung kasikatan niya, yung ginawa niya, anong personality niya, characteristic niya, at yung sinasabi about him, na Diyos siya, nagkatawan tao. Parang mahirap lunukin sa umpisa yun, pero alam na nila, wala namang ibang paraan. Paano tayo maligtas? Sino magligtas tayo? Tao lang. Malabo yun. Walang makakilala sa Ama, hindi yung anak. At kaya make sense yun. No? Kaya kapag sinabi sa kanila yun, makukuha nila yun. So kahit di nila sinabi sa kanila, makikita nila. Yun ang ibig sabihin doon. At ganun din. And then, that which they had not heard, they shall consider. Kasi may mga bagay nga po na may style. Balik tayo dito sa nasabi kanina dito. May servant shall deal prudently. So, may paraan po yung mga talino, di ba? Na mangyari yung dapat gusto nilang mangyari. Kapasin nyo ba yun? Pag masyadong magaling yan, may paraan yan eh. Ano example? Kunti na lang po ito ha, para maintindihan natin. Kunwari, gusto mong pasanurin yung anak mo na mag-aral ka. Ayaw talaga, tigas ng ulo. May paraan yan, di ba? Kung matalino ka nga. So, pwede mong gamitan ng, yung iba nilalaro, yung iba naman bibigyan ng pagkain, may reward system. Bandang huli, sabi ka, kanina ayaw kong gawin yan, pero ngayon ginagawa ka na. Kasi ang galing nung nagturo sa'yo. Amen? Nakuha niya na? So, ganun si Jesus eh. Pansinin mo. Si Jesus, yung mga Arabo po, yung mga Muslim, lalo nung panahon, kaya lang naman sila nagganyan. Ang pang ano sa kanila, so Arabo tayo dapat, yung Muslim tayo, ganyan. Ganyan yun eh. Kasi yun daw ang religion ng kanilang kalahi. Alam niyo ba yun? Kaya tapos ko nga sa Genesis, yun ang binibida kasi nagalit si, di ba, si Rebecca, tsaka si Isaac, sa anak nila, si Iso, di ba? Anong ginawa ni Iso? Sabi niya, ayaw nila. Nung nalaman lang ayaw nila dito, lalong nag-asawa, pumunta siya kay Ismael. Ganyan po yan, nagkakaalaman kung kanino ka sumusunod. Kasi nga, parang nakikita mo yung mga actions ng tao, and then namimili ka na dahil doon. Ganyan po yan, may mga minsan may mga unspoken na, na salita, pero nagkakaalaman. Naintindihan niyo ba yun? May mga ganun, may mga unwritten, non-verbal communication. Madalas po yan. Kaya nga mas maganda, matutunan natin yan, gamitin natin, hindi yung sa ating ginagamit yan. At dapat maganda muna yung goal mo.
Ikaw, soul winner ka, alamin mo yan. Maganda yan. And then, saka mo gamitin sa tamang goals. Amen? Ito, basically sa atin to sinasabi. Hindi naman nagpapahanga Diyos. Di ba pwedeng pagmalaki sa mga unbeliever eh. Kaya natin pinag-aaralan to para again, maging tayo. Hindi tayo takot. Alam natin, ang Panginoon pala ay, ang title natin, God reigns. Hindi yung totoong, by the way, pastor eh, yung mga Israel, hindi naman naligtas lahat eh. Yun nga, isa palagay mo, last chapter, sino yung kausap niya? Israel, pero actually hindi. Nalala niyo yung banat natin last week? Kung dito kayo, boy, gising pa kayo nun. Ano sabi ko? Ina-address yun sa Israel, pero actually hindi yung makikinig lahat. Titigas nga ng ulo niyan eh. Pero yung mga they that shall follow after righteousness. So, yun, mga ligtas yun. Yung talagang nakatuto kahit sa church yan. Yung iba sa'yo, baka hindi susunod talaga. Baka iba sa'yo, nagpaplano pa. Pag umakay ako, alis na ako dito. Bahala kayo. Pero may susunod dito. Amen? Hindi ako takot yung bahala kayo. Kung saan nyo gusto. Hindi ako napapagod. Napansin nyo ba? Kasi alam ko eh. Nainiwala ko kung gano'n ginawa sa akin. Natutunan ko. Gano'n din kayo. Hindi ko kailangan sulsulang ko kayo dyan or what. Maggamitan ko kayo ng anong ginagamit ng mga kulto. Amen? So, they shall consider. Pwede yung ganun yung title niyan. Pero, ano yung title natin? By the way, number 5 is Prudent Ways of the Savior. Yan. So, publish peace and salvation. God reigns. Amen? Huwag kang matatakot. Sa Pilipinas nga lang, hindi ko, baka bawal ang ginagawa natin eh. Hindi mo binasa yung natin, constitution natin. Meron tayong kalayaan. Dito sa Pilipinas, huwag kang matatakot. Ako, sila matakot. Alamin niyo na konti yung batas natin. Meron tayong freedom of religion. Kahit ano pa yan, kaya nga ang style ng demonyo ngayon, hindi na magtuturo ng satanas yan, di ba? Kaya meron din siya mga kulto. Kasi alam nila kung may kalayaan, pwede nilang gawin, lituhin naman yung tao, kasi may kalayaan pala eh. Hindi natin sila pwedeng hadlangan. Okay lang yun, at least hindi tayo pwedeng hadlangan. Ang tanong, kung hindi ka hinahadlangan, wala ka namang ginagawa. Walang humahadlang sa'yo, ikaw na lang. Yun ang masakla. Parang hindi naghahari ang Diyos. Parang ikaw yung takot. Nalala ko tuloy yung saan ba to? Sorry para makuha ng gusto. Saan ba tong bansa na to? Hindi kasi US daw, kung nasa ang bansa yung mga yan. Kahit sa Korea to kahit Japan. Yung mga sundalo, loko-loko yan, di ba? Hindi lagi sumusunod sa pero pagdating sa hindi natin pwede persecute dito. Yan, alala niyo yun? Alam niyo yung balita, yung bakla, yung trans, pinatay yung, kasi nagulat, lalaki ka pala. Pinatay ng sundalo. Amerikano yun. Hindi nakulong yun, kasi ang usapan dyan, hindi sila pwedeng litisin dito. Kahit nasa niya mga sundalo, Amerikano. Alam niyo ba yun? Kasi nga, sila yung parang naghahari. Kaya matapang din yan, kaso mali naman yung tapang nila. Amen? Matapang yung mga yan kasi protektado sila ng kanilang kaharian. O ngayon, yung tamang kaharian. Kahit anong mangyari, ang Diyos ang pinakahari at naghahari. Hindi lang ngayon, later, pati yung pag namatay na lahat, may kaluluwa pa rin tayo, ang Diyos ang maghahari. Eh, ba't ka matatakot? Amen ba? Amen. Hindi ka dapat soul winning lang, publish peace and salvation. Ay, kagagalitan ako. Magalit ka. Wala. Mali ka doon at hindi ako magalit sa'yo kasi naiintindihan kita eh. So, pero yun na sana maging encouragement sa atin to. Kaya yung title natin is, sabi doon yung ang ganda ng paa mo pag ikaw ay soul winner. Dalhin mo lang sa kanila yan, huwag ka matakot, ang Diyos ang... basta yung pa hindi maniniwala, hindi sila maniwala. Pero actually, nagtanim ka pa rin sa kanila. Lalo pag intindi ng banat mo, hindi nila makakalimutan niya, maniwala kayo. At ikaw, may reward ka na sa langit agad. Hindi ka dapat tamarin, natakot, dahil ang Diyos ang naghahari. Amen? Amen. Amen. Sa alalahanin natin ng Panginoon, ang galing niya eh. Hindi lang ang Diyos ang magaling, pati yung lingkod niya. Saan ka pa? Ako, pastor, di ako magaling. Di pagaling ka. Mas makapangyarihan pa yung Diyos. Ini-encourage ka pa kahit galing ka sa pagpagin mo yan. Amen?
Tapos baka sabihin ako, ikaw, masama ka, hindi ka ng perfect. Sino mo sa akin perfecto ako? Kaya ginagawa ko lang yung kailangan kong gawin, kaya kong gawin. Ganun ang sagot lang doon. Huwag ka rin magmayabang na parang hindi ka kasi ano, di ba? Parang holier than thou ka naman. Huwag ganun. Pag tayo gusto winning dyan, huwag niyong gayahin yung ganitong preaching. Kasi iba yung approach sa mga ano. Amen? God reigns. Publish peace and salvation. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. I pray. Malakas ang loob namin, Panginoon, dahil kayo nakapagligtas. Kaya nyo mapangyarihan kayo, lalo ang Panginoong Jesus. Panginoon, siya po yung nagsakripisyo para sa amin, nabanggit dito. Yan po ay ditimo sa puso ng mga tao, lalo pag pininis namin ang makatotohanan, katapatan. Sprinkle, Panginoon, yung dugo sa kanila. Ibig sabihin po ay ma-convict sila, Panginoon. Ang tagapagligtas, ang perfectong tagapagligtas, anak nyo pa na minahal, siya pa yung namatay para sa amin. Panginoon, I pray, palain yung bawat isa, maging matalino rin kami, katulad yung lingkod, maging mag-preach, maging masipag, at maging matapang. Sa inyo na po lahat, pero kami po ay hubogin nyo po, Lord, according paano kami dapat maging effective soul winner and preacher, Panginoon, at mga anak nyo, Panginoon, encourage, mag-aakay, Panginoon, kayo pong manalati. In Jesus' name we pray. Amen.